Dali, ihatid sila sa Pampang. Mga Pilipino, iniligtas ang 12 banyagang turista sa gitna ng bagyo. Tinawag ito ng internasyonal na balita na himala ng Pilipinas. Sino ang nasa panganib? Isipin mo na, nakatayo ka sa gitna ng isang super typhoon, humahagupit ang hangin, naglalakihan ang mga alon, at sa gitna ng labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, may mga ordinaryong tao na gumawa ng hindi pangkaraniwan. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ano ang nagtutulak sa isang tao na isakripisyo ang lahat para lang iligtas ang isang estranghero? Ngayon, papasok tayo sa isang totoong kwento, isang kwento ng tapang, pagkakaisa, at ng hindi matitinag na diwa ng bayanihan ng mga Pilipino. Ito ang kwento ng himala ng Pilipinas, kung saan ang 12 banyagang turista ay nailigtas sa mismong mata ng bagyo at ang buong mundo ay yumukod sa paghanga. Nagsimula ang kwento isang umaga ng Setyembre 2023 sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Guyuan, Eastern Samar, kung saan ang dating mapayapang karagatan ay biglang naging mabagsik. Isang tropical cyclone na pinangalan ng Bagyong Israel ang hindi inaasahang tumindi. Mula sa isang low-pressure area ay naging super typhoon na may bilis ng hangin na umaabot sa 180 km/h. Ang ulan ay bumubuhos na parang binubuhusan ng tubig. Ang mga alon ay umaabot sa 10-10 metro ang taas at ang buong rehiyon ay nalubog sa kaguluhan. Naglabas ng utos ang lokal na pamahalaan para sa agarang paglikas, ngunit hindi lahat ay nakalabas sa mapanganib na lugar. Sa isang maliit na bahagi ng bayan, sa resort na malapit sa tabing dagat na tinatawag na Perlas sa Tabing Dagat Resort, 12 banyagang turista ang natrap. Sila ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang matandang mag-asawang Aleman, isang pamilyang 3 mula sa Australia, 4 na kabataan mula sa Amerika, at 3 mamamahayag mula sa Pransya. Pumunta sila sa Pilipinas upang tamasahin ang kagandahan ng dagat at ang lokal na kultura, ngunit walang sinuman ang nag-akala na ang kanilang biyahe ay magiging isang labanan para sa survival. Nang humagupit ang bagyo, ganap na na-isolate ang resort. Ang mga kalsada ay binaha, nawalan ng kuryente, at mahina ang signal ng telepono. Ang mga turistang ito na hindi pamilyar sa heograpiya o wika ay nalulunod sa pag-asa. Samantala, sa isang kalapit na nayon, si Manong Berting, isang 42 taong gulang na mangingisda, ay nakikipaglaban kasama ang kanyang pamilya sa bagyo. Si Manong Berting ay hindi estranghero sa karagatan. Habang buhay siyang nakipag-ugnayan sa paglalayag, humarap sa mababagsik na alon. Ngunit ang bagyong ito, gaya ng sinabi niya sa kanyang asawa, si Aling Nena ay kakaiba. Humahaginit ang hangin, nayayanig ang bubong ng bahay na parang babagsak, at ang tunog ng alon na humahampas sa pampang ay parang ungol ng isang halimaw. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Manong Berting. Sinuri niya ang mga tali ng kanyang bangka, pinatibay ang mga bintana at tiniyak na ligtas ang kanyang pamilya sa kanilang maliit na bahay. Ngunit pagkatapos, isang balita ang nagpagulo kay Manong Berting. Isang kapitbahay, si Tatay Ben, ang tumakbo sa gitna ng ulan, sumisigaw laban sa ingay ng hangin. Berting, may mga banyagang turista na natrap sa Perlas Resort. Sabi nila, walang gustong pumunta doon. Napakadelikado. Natigilan si Manong Berting. Alam niya na ang Perlas Resort ay nasa gilid ng dalampasigan kung saan pinakamalakas ang hampas ng alon. Kung walang kikilos, ang mga taong iyon ay maaaring hindi na makita pa ang susunod na araw. Lumingon siya sa kanyang asawa, ang mga mata ni Aling Nena ay puno ng pag-aalala, ngunit may tiwala rin. Hinawakan niya ang kamay nito at bumulong. Kung sa tingin mo, kailangan mong pumunta ka, ngunit mag-ingat ka. Hindi nag-atubili si Manong Berting. Tinawagan niya ang 2 matalik niyang kaibigan, sina Junjun at Pido, na mga bihasang mangingisda rin. Alam ng 3 na ang paglayag sa gitna ng bagyo ay halos suicide. Ngunit alam din nila na kung hindi sila kikilos, ang 12 taong iyon ay walang pag-asa. Agad silang nagtipon sa pantalan, kung saan nakatali ang luma, ngunit matibay na bangka ni Manong Berting. Patuloy na umaatungal ang bagyo, ngunit sa kanilang puso, isang apoy ng determinasyon ang nag-alab. Tanong para sa iyo, ano sa tingin mo ang nagtulak sa mga mangingisdang ito na isapanganib ang kanilang buhay para iligtas ang mga estranghero? Ito ba ay awa lamang o isang bagay
na mas malalim na konektado sa kultura at diwa ng mga Pilipino? Tuklasin natin ang kwentong ito. Nang sumakay ang tatlong lalaki sa bangka, tila ang langit at lupa ay lumalaban sa kanila. Ang ulan ay humahampas sa kanilang mukha ng masakit. Ang hangin ay sobrang lakas kaya't kailangan nilang kumapit ng mahigpit sa gilid ng bangka upang hindi matangay. Si Manong Berting, ang nagmamaneho, ay sumigaw laban sa ingay ng hangin. Handa na ba kayo? Walang pumipilit, pwede pa tayong bumalik. Sumagot si Junjun na may ngiti na kalahating biro at kalahating totoo. Kapag sumuko ako, hahamakin ako ng asawa ko habang buhay. Tumango lamang si Pido, matigas ang tingin. Alam nila na kapag sila ay naglayag, wala nang balikan. Ang kanilang maliit na bangka ay sumugod sa gitna ng maitim na gabi, kung saan ang tanging liwanag ay ang kidlat na naghahati sa langit. Ang mga alon ay tumaas na parang pader ng tubig, patuloy na humahampas sa gilid ng bangka. Sa bawat paghilig ng bangka, naramdaman ng tatlong lalaki ang hininga ng kamatayan, ngunit hindi sila tumigil. Si Manong Berting, sa kanyang 10 taong karanasan sa dagat, ay matibay na hinawakan ng manibela, binabasa ang bawat alon upang mahanap ang pinakaligtas na daan. Sina Junjun at Pido ay patuloy na nagbobomba ng tubig palabas ng bangka, tinitiyak na hindi ito lulubog. Samantala, sa Perlas Resort, ang 12 turista ay nagtitipon sa isang maliit na silid kung saan ang mga bintana ay tinangay ng hangin. Ang tubig dagat ay pumasok ng malamig at ang haginit ng hangin ay nagpapahirap sa kanila na magkaintindihan. Si Ginoong Hans, ang matandang Aleman, ay pilit na nagpapakalma upang aliwin ang kanyang asawa, si Greta, ngunit hindi rin niya maitago ang kanyang takot. Ang mga kabataan mula sa Amerika, sa pangunguna ng dalagang si Sarah, ay nagtangkang makipag-ugnayan sa labas, ngunit walang silbi ang mga telepono. Ang grupo ay tanging makapagdasal na lamang, umaasa na may himalang darating, at ang himalang iyon ay isinusulat ng 3 mangingisdang Pilipino. Matapos ang mahigit 1 oras na pakikipaglaban sa mababangis na alon, ang bangka ni Manong Berting ay sa wakas ay nakalapit sa resort, ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Ang pantalan malapit sa resort ay nasira na ng alon, at kailangan nilang humanap ng isang ligtas na lugar para itali ang bangka. Nagdesisyon si Manong Berting na mag-angkla mga 50 metro mula sa pampang kung saan ang alon ay hindi masyadong mabagsik at silang 3 ay lalangoy patungo sa pampang upang maabot ang mga turista. Ikinabit ng 3 ang lubid sa kanilang katawan, mahigpit na nakatali sa bangka upang hindi matangay ng alon. Tumalon sila sa nagyayelong tubig at nagsimulang lumangoy. Ang bawat metrong pag-usad ay isang labanan laban sa whirlpool at mga mabagsik na alon. Si Junjun, ang pinakabata sa grupo, ay halos matangay nang humampas ang isang malaking alon, ngunit agad siyang nahila ni Manong Berting. Hindi sila nag-usap ng marami, nagtinginan lamang, nagpapalitan ng tingin at patuloy na sumulong. Nang makatapak sila sa buhangin malapit sa resort, lahat sila ay pagod na ngunit walang tumigil. Tumakbo sila papunta sa pangunahing gusali, kung saan may mahinang liwanag mula sa isang flashlight ang sumisilip sa bintana. Ang kanilang sigaw ay umalingaw-ngaw sa gitna ng bagyo. May tao ba dyan? Nandito kami para tumulong. Si Sarah, ang Amerikanang dalaga, ang unang nakarinig. Sumigaw siya. Dito, nandito kami. Ang grupo ng mga turista ay nag-iyakan sa tuwa at pagdududa. Hindi sila makapaniwala na sa gitna ng nakakatakot na bagyo, may tao pa ring dumating upang iligtas sila. Mabilis na tinasa ni Manong Berting ang sitwasyon. Ang pangunahing gusali ng resort ay nagsisimula ng bahain at ang bubong ay may panganib na bumagsak anumang oras. Wala ng oras para mag-atubili. Inutusan niya ang lahat na kunin ang lahat ng kailangan. Kailangan nating umalis dito ngayon din. Kahit walang sinuman sa grupo ng turista ang nakakaintindi ng Tagalog, ang matibay na tingin at boses ni Manong Berting na puno ng autoridad ay nagbigay sa kanila ng lubos na tiwala. Nagmamadali silang nagtipon ng mga dokumento, ilang damit, at sumunod sa 3 mangingisda. Ngunit paano dadalhin ang 12 tao sa kabila ng mabagsik na alon pabalik sa bangka? Iyan ang tanong na hinarap ni Manong Berting at ng kanyang 2 kaibigan. Alam nila na ang kanilang maliit na bangka ay hindi kayang sakyan ng lahat ng sabay-sabay, at ang bagyo
ay hindi pa nagpapakita ng anumang senyales ng pagtigil. Ang bagyong Israel ay patuloy na umuungol, tila gustong lamunin ang lahat ng nasa daan nito. Sa binahang dalampasigan malapit sa Perlas Resort, nakatayo si Manong Berting, Junjun at Pido sa harap ng 12 banyagang turista. Ang mga taong nanginginig sa lamig at takot. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa 3 mangingisda na parang nakatingin sa huling kislap ng pag-asa. Ngunit ang totoong pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Paano dadalhin ang buong grupo sa kabila ng mababangis na alon pabalik sa maliit na bangka na nakaangkla 50 metro mula sa pampang? At kakayanin ba ng bangkang iyon ang bigat ng lahat? Si Manong Berting, sa kanyang karanasan bilang isang taong humarap sa maraming bagyo, ay mabilis na nagbigay ng plano. Nagbigay siya ng senyas kina Junjun at Pido, nagsalita ng mabilis. Kailangan nating hatiin ang grupo. 6 na tao lang ang kaya ng bangka natin sa isang pagkakataon, hindi hihigit, 2 biyahe. Mag-ingat, pero kailangan nating magmadali. Tumango si Junjun kahit may pag-aalala sa loob niya. Si Pido, ang pinakamahina magsalita, ay hinigpitan lamang ang lubid na nakatali sa kanyang katawan, handa na harapin ang hamon. Alam nila na bawat minutong lumipas ay mas mapanganib para sa lahat. Ang grupo ng turista, kahit hindi naiintindihan ang Tagalog, ay ramdam ang pagmamadali. Si Sarah, ang Amerikanang dalaga na may basang buhok, ay humakbang pasulong at nagtangkang makipag-usap sa simpleng Ingles. Anong gagawin namin? Sabihin mo sa amin. Si Manong Berting, kahit kaunti lamang ang alam na Ingles, ay nagpaliwanag gamit ang mga kilos at ilang simpleng salita. Hatiin grupo, 6 tao, bangka, mabilis. Tumango si Sarah at bumalik upang ipaalam sa grupo. Nagsimula silang maghati sa 2 grupo. Ang unang grupo ay binubuo ng matandang mag-asawang Aleman, sina Ginoong Hans at Ginang Greta, kasama ang 4 na kabataan mula sa Amerika, kabilang si Sarah. Ang pangalawang grupo ay ang pamilyang 3 mula sa Australia at 3 mamamahayag mula sa Pransya. Ang pinakamalaking problema ngayon ay kung paano dadalhin ang grupo sa binahang bahagi mula sa resort patungo sa pampang at lumangoy patungo sa bangka. Ang tubig dagat ay tumaas na, nagtatangay ng buhangin at mga debris na bumubuo ng mapanganib na whirlpools. Nagdesisyon si Manong Berting na itali ang lubid sa bawat isa na bumubuo ng isang kadena ng tao. Sumigaw siya laban sa hangin. Kapit ng mahigpit, huwag bibitaw, sumunod kayo sa akin. Sina Junjun at Pido ay tumayo sa magkabilang gilid, sumusuporta sa mga mas mahina, lalo na sina Ginoong Hans at Ginang Greta, naubos na ang lakas dahil sa edad. Nagsimulang gumalaw ang grupo, isang hakbang sa isang pagkakataon laban sa nagyayelong tubig. Sa tuwing humahampas ang isang alon, kailangan silang tumigil, kumapit ng mahigpit sa isa't isa upang hindi matangay. Si Sarah, kahit takot, ay pilit na pinapanatili ang moral ng grupo. Sumigaw siya. Kaya natin ito. Huwag tayong susuko. Kahit nawawala ang kanyang boses sa ingay ng hangin, nagbigay pa rin ito ng kaunting pag-asa. Si Manong Berting, na nangunguna sa linya, ay patuloy na nagmamasid sa agos ng tubig, pinipili ang oras kung kailan pinakatahimik ang alon upang sumulong. Pagkatapos ng isang paglalakbay na tila walang katapusan, sa wakas ay narating nila ang pampang kung saan naghihintay ang bangka. Ngunit ang totoong pagsubok ay ang daan mula sa pampang patungo sa bangka. Mas malalim ang tubig dagat dito, mas malakas ang alon, at walang pwedeng kapitan. Nagbigay ng senyas si Manong Berting sa unang grupo na maghanda. Sina Ginoong Hans at Greta, kahit nanginginig, ay mahigpit na naghawak kamay, puno ng determinasyon. Sina Sarah at ang 3 Amerikano, kahit mas bata at malakas, ay hindi maitago ang pag-aalala. Itinali ni Manong Berting ang lubid sa bawat isa, sinuri ng mabuti ang bawat buhol. Lumingon siya kay Junjun at bumulong. Ako ang mangunguna sa grupong ito patungo sa bangka muna. Ikaw at si Pido ang maiiwan para tiyakin na ligtas ang kabilang grupo. Tumango si Junjun kahit alam niya na ang manatili sa pampang sa gitna ng bagyo ay pantay na mapanganib. Pinangunahan ni Manong Berting ang unang grupo sa tubig. Ang bawat hakbang ay isang labanan laban sa whirlpool. Ang alon na humahampas sa kanila ay nagyeyelo, ngunit patuloy na sumisigaw si Manong Berting.
Kapit ng mahigpit. Sumulong. Si Ginoong Hans, kahit lagpas 70 na, ay pilit na lumangoy habang mahigpit siyang inaalalayan ni Manong Berting. Si Ginang Greta ay mas mahina, halos sumuko, ngunit mabilis siyang inalalayang ni Sarah. Pagkatapos ng mahigit 20 minutong pakikipaglaban, ang unang grupo ay sa wakas ay nakasakay sa bangka. Tinulungan ni Manong Berting ang bawat isa na umakyat. Tinitiyak na ligtas sila bago bumalik sa Pampang. Samantala, sa Pampang, sina Junjun at Pido ay pilit na pinapanatili ang moral ng pangalawang grupo. Ang pamilya ng Australian, sina David, Emma, at ang kanilang maliit na anak na babae, si Lily, ay nanginginig sa lamig. Si Lily, na 8 taong gulang pa lamang, ay mahigpit na yumakap sa kanyang ina, umiiyak ng malakas. Si Junjun, kahit hindi marunong mag-Ingles, ay pilit na pinatawa ang bata sa pamamagitan ng pagpapatawa. Si Pido naman ay sinuri ang lubid, tinitiyak na handa ang lahat para sa pangalawang biyahe. Ang tatlong mamamahayag na Pranses, kahit mas kalmado, ay hindi rin maitago ang tensyon. Isa sa kanila, si Pierre, ay kinuha ang kanyang video camera, nagsimulang i-record ang sandaling ito na parang gusto niyang itago ang ebidensya ng isang himalang nangyayari. Nang bumalik si Manong Berting sa Pampang, halos ubos na ang kanyang lakas, ngunit nang makita niya ang pag-asa sa mata ng natitirang grupo, nabawi niya ang kanyang lakas. Sumigaw siya, "Maghanda, ngayon na." Nagsimulang gumalaw ang pangalawang grupo. Mas mahirap ito dahil mas malakas ang alon kaysa dati. Si Lily, ang pinakamaliit, ay kinarga ni Pido sa kanyang likod, mahigpit na nakatali ng lubid. Sina David at Emma ay mahigpit na naghawak kamay, sumusunod sa likuran. Ang tatlong mamamahayag na Pranses, kahit hindi pamilyar sa dagat, ay pilit na lumangoy sa gabay ni John John. Sa sandaling ito, humampas ang isang dambuhalang alon na may taas na hindi bababa sa 5 metro. Ang buong grupo ay natangay, ang lubid ay humigpit na parang puputol. Sumigaw si Manong Berting, "Kapit ng mahigpit, huwag bibitaw." Si Pido, sa lakas ng isang mangingisda, ay tiniyak na hindi matatangay ang bata. Pagkatapos ng ilang nakakatakot na segundo, lumipas ang alon, iniwan ang buong grupo na umuubo ngunit ligtas pa rin. Patuloy silang lumangoy, 1 metro sa isang pagkakataon, hanggang sa maabot nila ang bangka. Nang makasakay sa bangka, ang grupo ng turista ay nag-iyakan sa tuwa at luha. Niyakap nila ang isa't isa, niyakap ang tatlong mangingisda. Patuloy na nagpasalamat sa iba't ibang wika. Si Manong Berting, kahit pagod na pagod, ay ngumiti. Hindi pa tapos. Kailangan nating ihatid ang lahat sa mainland ng ligtas. Ngunit ang maliit na bangka, na ngayon ay may sakay na 15 tao, ay humaharap sa isang bagong pagsubok. Paano tatawirin ang mababangis na alon pabalik sa Pampang habang ang bagyo ay patuloy na umaatungal? Umupo si Manong Berting sa manibela, ang kanyang mga mata ay matalim ngunit puno ng determinasyon. Alam niya na ang biyaheng ito ang magiging pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Sina Junjun at Pido, kahit ubos na ang lakas, ay buong suporta na tumulong, pinapanatili ang balanse ng bangka at nagbobomba ng tubig palabas. Ang mga turista, kahit hindi makatulong ng marami, ay pilit na nagpapanatili ng kalmado, mahigpit na naghawak kamay na parang isang panalangin. Nagsimula ang paglalakbay pabalik ng bangka, sumusugod sa maitim na gabi kung saan ang tanging liwanag ay ang kidlat na naghahati sa langit. Ang bawat alon na humahampas ay isang pagsubok sa tapang ng lahat. Si Manong Berting, sa kanyang karanasan, ay binasa ang bawat alon, inayos ang direksyon ng bangka upang maiwasan ang mapanganib na banggaan. Ngunit alam ng lahat na kahit isang maliit na pagkakamali, ang buong grupo ay maaaring lumubog. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na pakikipaglaban, nagsimulang lumitaw ang mahinang liwanag ng mainland. Iyon ang mga ilaw mula sa isang maliit na nayon kung saan naghihintay ang mga tao ng may pag-aalala. Nang dumaong ang bangka, nag-iyakan ang grupo ng turista. Sila ay nabuhay dahil sa tapang ng 3 mangingisdang Pilipino. Ngunit ang kuwentong ito ay hindi pa tapos. Paano kumalat ang kuwento ng himala ng Pilipinas sa buong mundo at ano ang nagtulak sa buong mundo na tawagin itong isang himala? Ang maliit na bangka ni Manong Berting
na may sakay na 12 banyagang turista kasama ang dalawa niyang kaibigan, sina Junjun at Pido, ay sa wakas ay dumaong sa maliit na pantalan ng nayon ng mga mangingisda sa Guyuan, Eastern Samar. Ang bagyong Israel ay hindi pa rin bumibitaw, umaatungal pa rin ang hangin at bumubuhos ang ulan na parang gustong lamunin ang lahat. Ngunit sa mukha ng mga nakaligtas sa labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang natitira na lamang ay ang labis na kaligayahan at pasasalamat. Ang iyak, tawa, at mahihigpit na yakap ay umalingaw-ngaw sa gitna ng gabi. Sila ay nabuhay at iyon ay isang himala. Nang dumampi ang bangka sa buhangin, ang mga taga-nayon na naghihintay ng may pag-aalala ay nagmamadaling sumalubong. Sa ilalim ng malabong liwanag ng mga flashlight at gas lamp, nakita nila si Manong Berting, Junjun, at Pido na basang-basa, pagod na pagod, ngunit matatag na nakatayo. Ang mga turista, kahit ubos na ang lakas, ay pilit na bumaba ng bangka, inaalalayan ng mga taga-nayon. Si Ginang Greta, ang matandang Aleman, ay halos matumba, ngunit isang babae sa nayon, si Ginang Sol, ang mabilis na tumakbo, inakbayan siya, at inihahatid sa isang kalapit na bahay upang magpainit. Si Ginoong Hans, ang asawa niya, ay patuloy na inuulit, "Salamat, salamat," kahit na ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa emosyon. Si Sarah, ang matapang na Amerikanang dalaga, ang unang nagsalita mula sa grupo ng turista. Lumingon siya kay Manong Berting, pilit na naghahanap ng salita upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. "Kayo ay mga anghel, utang namin sa inyo ang aming buhay." Si Manong Berting, kahit hindi lubos na naiintindihan ang kanyang sinabi, ay ngumiti at sumagot sa simpleng Tagalog, "Walang anuman." Masarap sa pakiramdam na nakatulong, si Junjun na nakatayo sa tabi ay tinapik sa balikat si Sarah, nagbigay ng isang malawak na ngiti. "Buhay tayo, di ba?" Kahit magkaiba ang wika, ang emosyon sa sandaling iyon ay lumampas sa lahat ng hadlang. Samantala, ang pamilyang Australian, sina David, Emma, at ang maliit na si Lily ay inaalagaan ng mga taga-nayon. Si Lily, ang 8 taong gulang na bata, ay nanginginig pa rin sa lamig at takot, ay niyakap ng isang matandang babae sa nayon, binabalutan ng makapal na kumot. Si Emma, ang ina ni Lily, ay hindi napigilan ang kanyang luha nang makita niya na ligtas ang kanyang anak. Lumingon siya kay Pido, na nagkarga kay Lily sa whirlpool, at niyakap siya ng mahigpit. Sinabi ng nanginginig, "Iniligtas mo ang aking anak. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat." Si Pido, na mahina magsalita, ay tumango lamang, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa init. Ang 3 mamamahayag na Pranses, na nag-record ng sandali ng buhay at kamatayan gamit ang kanilang kamera, ay hindi rin naiwasan ang pagkaantig. Si Pierre, ang pinuno ng grupo, ay kinuha ang kamera, nagsimulang mag-interview kay Manong Berting doon mismo. "Kahit na humahagupit ang bagyo, bakit ninyo isinapanganib ang inyong buhay para iligtas kami?" tanong ni Pierre, puno ng paghanga. Sumagot si Manong Berting, sa tulong ng di ganap na translation ni Sarah, "Kaming mga Pilipino, kapag may nakita kaming nangangailangan, kailangan naming tumulong. Ang dagat ay bahay namin, hindi namin pwedeng iwanan ang sinuman." Ang simpleng sagot na iyon ay kalaunan ay magiging headline ng maraming internasyonal na artikulo. Ang mga taga-nayon, kahit humaharap sa bagyo, ay ginawang mainit na kanlungan ang kanilang maliliit na bahay na siksikan na. Si Ginang Sol, asawa ng isang mangingisda, kasama ang iba pang mga babae, ay abala sa paghahanda ng mainit na tsaa, lugaw, at tuyong damit para sa mga turista. Ang mga lumang kumot, mainit na lugaw, at ang tapat na ngiti ng mga taga-nayon ay nagparamdam sa mga turista ng init sa gitna ng nagyayelong bagyo. Si Ginoong Hans, na nakaupo sa tabi ng maliit na kalan, ay sinabi sa kanyang asawa, "Greta, hindi ko pa nakita ang ganitong kabutihan. Wala silang marami, pero ibinibigay nila sa atin ang lahat." Si Greta, kahit mahina pa, ay hinawakan ang kamay ng kanyang asawa at tumango. "Ikukuwento namin ang kuwentong ito sa aming mga apo. Ang Pilipinas ay talagang espesyal." Samantala, sina Manong Berting, Junjun, at Pido, kahit pagod na pagod, ay hindi nagpahinga. Bumalik sila upang suriin ang bangka, tiyakin na mahigpit itong nakatali upang hindi matangay ng alon. Ang bagyo ay nasa kasagsagan pa rin, at alam nila na marami pang tao ang maaaring nangangailangan ng tulong.
Tumingin si Manong Berting sa maitim na karagatan at sinabi sa dalawa niyang kaibigan, "Nagawa natin, pero hindi pa tapos. Kailangan nating tingnan kung may iba pa bang na trap." Tumango si Junjun kahit nanginginig ang mga kamay niya sa lamig. "Oo, hindi tayo susuko sa gitna, pare." Ang balita tungkol sa pagliligtas sa 12 turista ay nagsimulang kumalat sa nayon at pagkatapos ay sa mga awtoridad. Isang profesional na rescue team mula sa lalawigan ng Eastern Samar, kahit na natrap dahil sa binahang kalsada, ay nakatanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng radio. Nagulat sila nang malaman na 3 ordinaryong mangingisda gamit ang isang lumang bangka ang gumawa ng isang bagay na hindi man lang pinangahasan ng profesional na rescue team. Isang rescue worker, si Ginoong Mike, ang kalaunan ay nagkuwento. "Nang marinig ko ang balita, hindi ako makapaniwala. Ang lumayag sa bagyo na level 12 gamit ang isang kahoy na bangka, iyon ay hindi tapang, iyon ay himala." Samantala sa maliit na nayon, nagsimulang ikwento ng mga turista ang kanilang kwento. Si Sarah, bilang tagapagsalita ng grupo, ay nagbahagi sa mga taga-nayon tungkol sa sandali na akala nila ay hindi na sila makakaligtas. Nagkuwento siya tungkol sa kung paano nila narinig ang sigaw ni Manong Berting sa gitna ng bagyo, tungkol sa kung paano sila kumapit ng mahigpit sa isa't isa upang makatawid sa mababangis na alon. Ang mga taga-nayon, kahit hindi lubos na naiintindihan, ay nakinig, tumango at nagmalaki. Si Ginang Sol, isa sa mga nag-alaga sa grupo, ay sinabi kay Sarah, "Lahat kaming mga taga-nayon dito ay bata pa lang ay sa dagat na. Normal lang ang tumulong sa kapwa. Pero nagmamalaki rin kami kay Manong Berting." Nang gabing iyon, kahit humahagupit pa rin ang bagyo, ang maliit na nayon ay naging isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang mga turista, na ngayon ay ligtas na, ay nagsimulang maramdaman ang himala ng humanity. Si Pierre, ang Pranses na mamamahayag, ay patuloy na nagsusulat, determinado na dalhin ang kuwentong ito sa mundo. Sinabi niya sa kanyang kasamahan, hindi lang ito kuwento ng survival. Ito ay kuwento tungkol sa tao, tungkol sa kabutihan, tungkol sa isang bansa na hinding-hindi naiiwan ng sinuman. Ngunit ang kuwentong ito ay hindi pa natatapos. Nang unti-unting humupa ang bagyo at ang unang sinag ng liwanag ng bukang liwayway ay sumilip, ang balita tungkol sa himala ng Pilipinas ay nagsimulang kumalat sa kabila ng mga hangganan. Ang mga artikulo, balita at video ni Pierre ay ipinadala na umaakit sa atensyon ng internasyonal na media. Ang BBC, CNN at Le Monde, ang mga pangunahing pahayagan, ay nagsimulang tawagin itong Himala ng Pilipinas, isang kuwento na nagpatigil sa buong mundo sa paghanga. Ngunit ano ang nagtulak sa kuwentong ito na maging isang pandaigdigang kababalaghan at paano haharapin ng mga tahimik na bayani tulad ni Manong Berting, Junjun at Pido ang biglaang atensyon na ito? Ang bukang liwayway ay sumilip sa karagatan ng Guyuan, ngunit ang bagyong Israel ay nag-iwan pa rin ng bakas ng pagkasira sa lahat ng dako. Ang mga bubong ay natangay, ang mga puno ay nakahandusay, at ang pampang ay puno ng mga debris mula sa mababangis na alon. Sa maliit na nayon ng mga mangingisda, kung saan kalalabas pa lang na iniligtas ang 12 banyagang turista, ang hangin ay puno pa rin ng init at pag-asa. Ang mga taga-nayon, kahit humaharap sa pinsala mula sa bagyo, ay patuloy na inaalagaan ang mga dayuhang bisita na parang pamilya. Ngunit ang kuwento ng tapang ni Manong Berting, Junjun at Pido ay nagsisimula ng kumalat, lumalampas sa hangganan ng nayon, maging ng Pilipinas. Nang umagang iyon, nang ang unang sinag ng araw ay tumagos sa makapal na maitim na ulap, si Pierre, ang Pranses na mamamahayag, ay ipinadala ang kanyang mga video clips at notes sa editorial office sa Paris. Ang mga imahe na kanyang na-record ang maliit na bangka na humaharap sa mababangis na alon, ang matibay na tingin ni Manong Berting, at ang emosyonal na yakap ng mga turista ay mabilis na kumalat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kuwento tungkol sa 3 mangingisdang Pilipino na nagligtas sa 2 banyagang turista ay lumabas sa mga pangunahing pahayagan tulad ng Le Monde, BBC at CNN. Tinawag nila itong Himala ng Pilipinas, isang feat ng humanity at tapang sa mismong mata ng bagyo. Sa nayon,
Unti-unting nakabawi ng lakas ang mga turista salamat sa maingat na pag-aalaga ng mga taga-nayon. Si Sarah, ang Amerikanang dalaga, ay naging tulay sa pagitan ng grupo ng turista at mga taga-nayon. Pilit siyang natuto ng ilang salitang Tagalog upang magpasalamat kahit na hindi pa tama ang kanyang pagbigkas. Salamat, mga kaibigan. Mabuti kayo. Si Ginang Sol, ang babaeng nagluto ng lugaw at nagbigay ng kumot sa buong grupo, ay tumawa nang marinig si Sarah. Sumagot siya, "Walang anuman, iha, ganyan lang kaming mga Pilipino." Ang mga sandaling iyon, kahit maliliit, ay nagparamdam sa mga turista ng malalim na sinseridad mula sa mga estranghero. Sina Ginoong Hans at Ginang Greta, ang mag-asawang Aleman, ay nakaupo sa tabi ng maliit na kalan sa bahay ni Ginang Sol at nagbahagi tungkol sa kanilang buhay. Ikinuwento ni Ginoong Hans na nakapunta na sila sa mahigit 30 bansa ngunit hindi pa sila nakasaksi ng ganitong kabutihan. "Akala ko, nakita ko na ang lahat," sabi niya, nanginginig ang boses. Ngunit ang mga mangingisdang ito, hindi lang kami iniligtas, ipinakita nila sa amin ang kahulugan ng buhay. Si Greta, kahit mahina pa, ay hinawakan ang kamay ng kanyang asawa at tumango. Ikukuwento namin ang kuwentong ito sa aming mga anak at apo. Ang Pilipinas ay talagang kakaiba. Samantala, sina Manong Berting, Junjun at Pido ay bumalik sa kanilang trabaho na parang hindi sila humarap sa kamatayan kagabi. Sinuri nila ang bangka, inayos ang maliliit na sira at tinulungan ang mga taga-nayon na maglinis pagkatapos ng bagyo. Nang tanungin ng isang kapitbahay, "Berting, paano ka naglakas loob na lumayag sa ganoong kalaking bagyo?" Ngumiti lang siya. "Kapag may natrap, sino ang tutulong? Mangingisda tayo, kung matatakot tayo sa alon, anong gagawin natin?" Ang simpleng sagot na iyon ay hindi inaasahang magiging simbolo ng hindi matitinag na diwa ng Pilipino. Ang balita tungkol sa himala ay mabilis na nakarating sa lokal na pamahalaan. Isang grupo ng mga opisyal mula sa lalawigan ng Eastern Samar sa pangunguna ni Ginoong Lito Reyes, pinuno ng Disaster Management Office, ang dumating sa nayon upang makita ang mga turista at ang 3 mangingisda. Si Ginoong Reyes, na sanay sa mga kwento ng pagliligtas, ay hindi napigilan ang kanyang pagkaantig nang marinig niya ang paglalakbay ni Manong Berting at ng kanyang 2 kaibigan. Hinawakan niya ang kamay ni Manong Berting at sinabi, "Hindi lang kayo nagligtas ng 12 buhay, binigyan ninyo ng karangalan ang ating bansa." Si Manong Berting, na hindi sanay sa papuri, ay nagkamot lang ng ulo. "Ginawa lang namin ang nararapat, sir." Kasabay nito, nagsimulang magplano ang mga turista na umalis sa nayon at bumalik sa mas ligtas na lugar. Ngunit bago umalis, gusto nilang gumawa ng isang bagay upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Si Sarah, sa tulong ni Pierre, ay nag-organisa ng isang maliit na pagtitipon sa plaza ng nayon. Kahit na wala silang maraming oras upang maghanda, ang buong grupo ng turista ay pumila, nagpasalamat sa bawat taga-nayon na tumulong sa kanila. Si Lily, ang bata kahit nahihiya, ay lumapit upang bigyan si Ginang Sol ng drawing na may larawan ng bangka sa gitna ng alon at ang mga salitang "Thank you Philippines." Si Ginang Sol ay naantig hanggang sa umiyak, niyakap si Lily at sinabi, "Itago mo ang drawing na ito. Kapag lumaki ka, bumalik ka rito. Ha?" Si Pierre, bilang mamamahayag, ay patuloy na nagre-record ng bawat sandali. Alam niya na ang kwentong ito ay hindi lamang isang balita kundi isang kwento ng humanity na may malaking epekto. In-interview niya ang bawat turista, bawat taga-nayon, at lalo na ang 3 mangingisda. Nang tanungin si Junjun tungkol sa kanyang pakiramdam nang humarap sa bagyo, tumawa siya ng malakas. "Siyempre, takot. Pero nang isipin ko ang mga natrap doon, bigla na lang nawala ang takot. Lalaki tayo, kailangang kumilos, di ba?" Si Pido, gaya ng dati, ay mahina magsalita, nagdagdag lamang, "Masaya na ako at nakatulong." Samantala sa mga editorial office sa buong mundo, ang kwento ay nagsimulang sumabog. Isang artikulo sa BBC ang may headline, "3 Filipino fishermen defy monster storm to save tourists." Tinawag ito ng CNN na "a rare display of humanity on the Philippine coast." Ang Le Monde, ang pahayagan ni Pierre, ay nag-post ng mahabang artikulo na may mga salitang "Miracle Ox Philippines, Les Pêcheurs Sauvent 12." Ang mga imahe at video ni Pierre
kahit simple, ay nakaantig sa puso ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Sa social media, ang Himalaang Pilipinas ay nagsimulang mag-trend sa libu-libong comments na pumupuri sa tapang ng tatlong mangingisda. Ngunit sa maliit na nayon, sina Manong Berting, Junjun at Pido ay hindi pa rin alam na sila na ang sentro ng pandaigdigang atensyon. Para sa kanila, ang pagliligtas ng tao ay normal, ito ang instinct ng mga taong nabubuhay sa dagat. Nang dumating ang isang lokal na reporter at nagtanong, "Sa tingin ba ninyo ay mga bayani kayo?" Umiling si Manong Berting, "Bayani? Hindi. Mangingisda lang ako. Tumutulong kapag may natrap." Ang pagiging mapagpakumbaba na iyon ay lalong nagpatangi sa kuwento sa mata ng mundo. Nang maghanda ang mga turista na umalis, nangako silang babalik sa Pilipinas, hindi lamang para magbakasyon kundi para magpasalamat sa mga taong nagligtas sa kanila. Bago sumakay sa sasakyan, bumalik si Sarah upang yakapin si Manong Berting muli at sinabi, "Ikukuwento ko ang kuwentong ito sa lahat. Kayo ang aming ipinagmamalaki." Ngumiti lamang si Manong Berting, kumaway, ngunit sa kanyang puso, isang mainit na damdamin ang kumalat. Alam niya na kahit gaano kahagupit ang bagyo, mas malakas pa rin ang human spirit. Ang kwento tungkol sa himala ng Pilipinas ay hindi pa natatapos. Paano haharapin ng mga ordinaryong mangingisda ang biglaang kasikatan at ano ang nagtulak sa buong mundo na hindi lamang humanga kundi matuto mula sa humanity nila? Ang bagyong Israel ay humupa, nag-iwan ng isang baybayin sa guyuan na nagkalat sa mga bakas ng pagkasira. Ngunit sa gitna ng mga nasirang bubong at maputik na kalsada, ang kwento tungkol sa tatlong mangingisda si Manong Berting, Junjun at Pido ay nag-alab ng isang apoy ng pag-asa. Ang balita tungkol sa pagliligtas nila sa 12 banyagang turista sa mismong mata ng bagyo ay hindi lamang kumalat sa bansa kundi naging sentro ng atensyon ng mundo. Ang mga ordinaryong mangingisda na sanay sa tahimik na buhay sa tabi ng dagat ay biglang naging simbolo ng tapang at humanity. Sa maliit na nayon ng mangingisda, ang hangin ay masigla pa rin pagkatapos ng kamangha-manghang pagliligtas. Ang mga turista, pagkatapos maingat na inalagaan at nagpahinga, ay umalis sa nayon at bumalik sa mas ligtas na lugar. Ngunit walang umalis nang hindi nag-iiwan ng taos-pusong pasasalamat. Si Sarah, ang Amerikanang dalaga, ay sumulat ng mahabang sulat para sa mga taga-nayon, nangangako na babalik at ikukuwento ang kuwentong ito sa buong mundo. Sina Ginoong Hans at Ginang Greta, ang mag-asawang Aleman, ay nag-iwan ng isang maliit na regalo, isang pilak na bracelet na may nakaukit na pangalan nila bilang tanda ng pasasalamat. At si Lily, ang bata, na may malaking ngiti, ay kumaway kay Ginang Sol mula sa bintana ng sasakyan, sumisigaw, "Babalk po ako, Ate Sol." Samantala, sina Pierre at ang dalawa niyang kasamahan, mga Pranses na mamamahayag, ay nagsimula sa kanilang trabaho, ginagawang isang pandaigdigang kababalaghan ang kuwentong ito. Ang mga video clips na na-record ni Pierre, ang tanawin ng maliit na bangka na nakikipaglaban sa mababangis na alon, ang matibay na tingin ni Manong Berting at ang mga luha ng yakap ng mga turista ay ipinadala sa mga pangunahing news agency. Sa loob lamang ng 48 oras, ang kwento ay lumabas sa lahat ng internasyonal na pahayagan. Ang The Guardian ay sumulat, "In the eye of the storm, Philippines heroes saved 12 lives." Tinawag ito ng The New York Times na "a testament to human courage." Ang himalaang Pilipinas ay patuloy na kumalat sa social media sa milyon-milyong shares at comments mula sa buong mundo. Ngunit sa nayon, sina Manong Berting, Junjun at Pido ay patuloy na nabubuhay sa kanilang normal na buhay. Bumalik sila sa pag-aayos ng bangka, paglilinis ng bahay at pagtulong sa mga taga-nayon na ayusin ang pinsala ng bagyo. Nang dumating ang isang grupo ng mga reporter mula sa Maynila, si Manong Berting ay tila nahihiya. "Hindi kami sanay sa mga ganitong bagay," sabi niya habang nagkakamot ng ulo. "Normal lang ang pagliligtas ng tao. Bakit napakaingay?" Si Junjun, na may masayang pag-uugali, ay nagdagdag, "Patuloy kayong kumukuha ng video at picture. Namamatay na ako sa hiya." Si Pido, gaya ng dati, ay tahimik, ngumiti lamang ng tanungin. Ang pagiging mapagpakumbaba ng tatlong mangingisda ay lalong nagpatangi sa kwento.
Isang hapon, habang nag-aayos ang tatlo ng fishing net sa tabing dagat, isang grupo ng mga mag-aaral mula sa lokal na high school ang tumakbo papalapit. Ang kanilang mga mata ay nagniningning habang nagtanong kay Manong Berting, "Kuya Berting, natakot po ba kayo nang pumunta kayo sa dagat para magligtas ng tao?" Huminto si Manong Berting, tumingin sa dagat at sumagot, "Siyempre, takot. Sino ang hindi matatakot? Pero kapag naisip ko ang mga natrap, kung hindi ako pupunta, sino ang pupunta? Bilang tao, kailangan nating may paninindigan." Ang simpleng sagot na iyon, ngunit puno ng kahulugan, ay isinulat ng isang dalaga at in-post sa social media, mabilis na nakakuha ng libu-libong likes. Samantala, nagdesisyon ang pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar na mag-organisa ng isang maliit na seremonya ng pagkilala upang pasalamatan ang tatlong mangingisda. Si Ginoong Lito Reyes, pinuno ng Disaster Management Office, ay personal na dumating sa nayon, nagdala ng sertipiko ng pagkilala at isang maliit na tulong pinansyal mula sa probinsya. Nagtalumpati si Ginoong Reyes sa harap ng mga taga-nayon. Ang ginawa ni na Manong Berting, Junjun at Pido ay hindi lamang nagligtas ng 12 tao, kundi nagbigay din ng karangalan sa ating bansa. Kayo ang modelo ng Filipino spirit, malakas, humanitarian, at hinding-hindi sumusuko. Masayang pumalakpak ang mga taga-nayon, ngunit si Manong Berting, na nakatayo sa plataporma, ay ngumiti ng nahihiya. "Nagpapasalamat po kami, pero ang totoo, ang buong nayon po ay tumulong. Kung wala po kayo, hindi po namin magagawa." Ang kuwento ay nagsimulang umakyat sa atensyon ng mga internasyonal na organisasyon. Isang non-government organization mula sa Alemanya na nalaman ang kuwento ni na Ginoong Hans at Ginang Greta ay nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, nag-alok ng tulong upang itayo muli ang nayon pagkatapos ng bagyo. Isang fund mula sa Amerika na naantig sa ginawa ni Manong Berting ang nagpadala ng pera upang ayusin ang kanyang lumang bangka. Ngunit ang pinakanagulat kay Manong Berting ay isang sulat mula kay Sarah na ipinadala sa email ng municipal office. Sa sulat, sumulat siya, "Manong Berting, Junjun, Pido, hindi lang kayo nagligtas sa amin kundi binigyan ninyo rin kami ng tiwala sa kabutihan ng tao. Nagpapalakas ako ng loob ng mga kaibigan ko sa Amerika upang tulungan ang inyong nayon. Hinding-hindi namin kayo kalilimutan." Ang sulat na iyon, kahit simpleng mga salita lamang, ay nakaantig kay Manong Berting. Humingi siya ng tulong sa isang opisyal ng munisipyo na basahin ang sulat ng ilang beses at pagkatapos ay sinabi, "Ang mga banyaga na ito ay talagang mabait. Tinulungan namin sila, gusto rin nila kaming tulungan." Si Junjun, na nakaupo sa tabi, ay nagbiro, "Huwag kang masyadong maantig, Berting. Sikat ka na ngayon. Kapag lumayag ka, tandaan mong magsuot ng pogi na sombrero." Ang grupo ay tumawa ng malakas, ngunit alam nila sa kanilang puso na ang kuwentong ito ay nagpabago sa kanilang buhay kahit kaunti. Sa social media, ang mga artikulo at video tungkol sa himala ng Pilipinas ay patuloy na kumakalat. Isang gumagamit ng Twitter ang sumulat, "In a world full of noise, this story from the Philippines reminds us what humanity is all about." Isang video interview kay Manong Berting na ina-upload ni Pierre sa YouTube ang umabot sa milyon-milyong views sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit ang kakaiba ay, hindi lamang ang internasyonal na media kundi pati na rin ang mga Pilipino sa buong mundo ang nagsimulang ibahagi ang kuwentong ito. Nang may pagmamalaki, isang post sa isang malaking forum ang sumulat, "Ito ang Pilipinas natin, ordinaryo pero malakas. Salamat kina Manong Berting, Junjun at Pido." Gayunpaman, ang biglaang kasikatan ay nagdulot din ng mga hamon. Ilang reporter ang nagsimulang pumunta sa nayon na nagpabago sa tahimik na buhay ng tatlong mangingisda. Si Manong Berting, na hindi sanay sa atensyon, ay minsan ay nakararamdam ng pressure. Sinabi niya sa kanyang asawa, "Nena, gusto ko lang magligtas ng tao, hindi ko naisip na lalabas sa balita." Ngayon, patuloy silang nagtatanong, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Si Aling Nena, na may malumanay na ngiti, ay hinawakan ang kanyang kamay. "Tama ang ginawa mo, dear. Mamuhay ka lang ng normal. Mahal ka nila dahil tapat ka." Ang kwento tungkol sa himala ng Pilipinas ay patuloy na kumakalat, hindi lamang bilang kwento ng tapang, kundi bilang aral tungkol sa unity at humanity.
Ngunit ano ang mangyayari kapag nagsimulang bigyang pansin ng buong mundo ang maliit na nayon na ito? At patuloy ba ang tatlong mangingisda sa kanilang normal na buhay o babaguhin sila ng glamour ng kasikatan? Ang glamour mula sa kuwento ng himala ng Pilipinas ay patuloy na kumalat hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Ang maliit na nayon ng mangingisda sa guyuan na sanay sa tahimik na araw sa tabi ng dagat ay ngayon ang sentro ng atensyon. Ang mga internasyonal na news agency mula sa BBC hanggang Al Jazeera ay patuloy na nagbabalita tungkol sa matapang na ginawa ni Manong Berting, Junjun at Pido. Ang mga artikulo, video at post sa social media na may Himala ang Pilipinas ay nakakuha ng milyon-milyong views, ginagawang simbolo ng humanity at resilience ang tatlong mangingisda. Ngunit para sa kanila, ang buhay ay patuloy na umiikot sa paglalayag, pag-aayos ng net at pag-aalaga sa pamilya. Sa nayon, ang biglaang kasikatan ay nagdala ng kaligayahan at mga bagong hamon. Ang mga reporter mula sa iba't ibang lugar, sa bansa at internasyonal, ay dumating upang mag-interview sa tatlong mangingisda. Isang umaga, habang inaayos ni Manong Berting ang tali ng kanyang bangka, isang grupo ng mga reporter mula sa Cebu ang dumating na may camera at microphone. Nagtanong sila, Manong Berting, ano ang pakiramdam ninyo na tinawag kayong bayani ng buong mundo? Si Manong Berting, na may nahihiyang ngiti, ay sumagot, Bayani? Hindi. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Kami, mga taga-dagat, tumutulong kapag may natrap. Ang sinseridad na iyon ay nakaantig sa mga reporter at ang kanyang sagot ay sinipi muli sa maraming pahayagan. Si Junjun, na may masayang pag-uugali, ay mas mahusay na umangkop sa atensyon. Madalas siyang nagbibiro kapag ini-interview. Sige, kuha kayo ng kuha ng video. Natatakot akong pangit ang labas ko, baka magreklamo ang asawa ko. Ngunit sa likod ng ngiti, naramdaman din niya ang pressure. Minsan, nang tanungin siya ng isang reporter kung plano ba niyang gumawa ng mas malaking bagay pagkatapos nito, umiling si Junjun. Malaki? Hindi. Gusto ko lang ayusin ang bangka ko, lumayag, kumuha ng isda, at mapag-aral ang mga anak ko. Sapat na iyon. Si Pido, gaya ng dati, ay nanatiling tahimik. Nang tanungin, maikli lang siyang sumagot. Masaya ako na nakapagligtas. Wala na akong iniisip pa. Ang kasikatan ay nagdala rin ng mga pagbabago sa nayon. Isang NGO mula sa Alemanya na naantig sa kwento ni Ginoong Hans at Ginang Greta ang nagpadala ng tulong upang itayo muli ang paaralan na nasira sa bagyo. Isang grupo ng mga volunteer mula sa Amerika na na-inspire sa artikulo ni Sarah ang dumating sa nayon upang tumulong sa pag-aayos ng mga bahay at paglilinis ng dalampasigan. Si Sarah, ang Amerikanang dalaga, ay tinupad ang kanyang pangako sa sulat. Nagtatag siya ng isang website na nag-aanyaya ng donasyon na may title na For Philippines Heroes. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang kanyang fund ay nakalikom ng libu-libong dolyar na ginamit upang bumili ng mga bagong kagamitan sa pangingisda para sa mga taga-nayon. Ngunit hindi lahat ay madali. Ang patuloy na atensyon ay nagpabago sa buhay ng tatlong mangingisda. Ilang tao mula sa malalaking lungsod ang dumating upang alukin si Manong Berting na mag-endorso o lumabas sa TV. Isang tourism company pa nga ang gustong gawing tour package ang kanyang kuwento na may pangalang Ang Paglalakbay ng Himala ng Pilipinas. Pagkatapos marinig ang alok, umiling lang si Manong Berting. Hindi ako sanay sa mga ganyang bagay. Ang pagliligtas ay totoo, hindi ito laro. Sumang-ayon din si Aling Nena, ang asawa niya. Kung anuman ang gawin mo, huwag mo lang pababayaan ang puso mo. Samantala, ang mga turistang iniligtas ay nagsimulang ibahagi ang kanilang kuwento sa buong mundo. Sina Ginoong Hans at Ginang Greta, nang bumalik sa Alemanya, ay nag-organisa ng isang talk sa kanilang lokal na komunidad, ikinuwento ang kanilang paglalakbay ng buhay at kamatayan at ang kabutihan ng mga Pilipino. Si Sarah, nang bumalik sa Amerika, ay lumabas sa isang sikat na TV show kung saan naiiyak niyang ikinuwento ang sandali nang lumabas si Manong Berting sa gitna ng bagyo. Hindi lang niya kami iniligtas, ipinakita niya sa amin na ang kabutihan ay kayang lampasan ang lahat ng hadlang. Si Lily, ang bata, sa kanyang inosenteng paraan,
ay nagdrawing ng mas maraming larawan ng bangka at ipinadala sa email kay Ginang Sol kasama ang mga salitang "I miss you, ate." Si Pierre, ang Pranses na mamamahayag, ay patuloy na sinundan ang kuwento. Bumalik siya sa Pilipinas isang buwan pagkatapos nagdala ng printout ng artikulo sa Le Monde na may headline na "Les Heros Vietnamiens." Nahanap niya si Manong Berting sa dalampasigan, binigyan siya ng pahayagan at sinabi sa pamamagitan ng interpreter, "Manong Berting, pinag-uusapan ka ng buong mundo. May gusto ka bang ipadala na mensahe?" Tumingin si Manong Berting sa dagat at sumagot, "Gusto ko lang sabihin, kung may natrap, tulungan ninyo sila. Huwag nang mag-isip ng marami. Simple lang." Ngumiti si Pierre, isinulat ang bawat salita. Alam niyang ang kasabihan na iyon ay patuloy na hahawak sa puso ng milyon-milyong tao. Sa nayon, naramdaman din ng mga taga-nayon ang epekto ng kuwento. Ang mga bata na sanay sa paglalaro sa dalampasigan ay tinitingnan sina Manong Berting, Junjun at Pido na parang mga tunay na bayani. Isang bata na nagngangalang May, grade 6, ang sumulat ng isang essay tungkol sa kanyang bayani. Dito, ikinuwento niya si Manong Berting ng may pagmamalaki. "Tinuruan ako ni Kuya Berting na ang pagiging mabuting tao ay hindi kailangang mayaman o sikat, kailangan lang ng puso." Ang essay na iyon ay ipinadala ng kanyang guro sa isang lokal na pahayagan na muli ay nakaantig sa buong nayon. Ngunit hindi lahat ay positibo. Ilang tao sa rehiyon, dahil sa inggit o hindi pagkakaintindihan, ay nagsimulang magtsismisan. Naging sikat na sina Berting, Junjun at Pido. Siguradong yayaman sila. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kalungkutan kay Manong Berting. Sinabi niya kay Junjun, "Nagligtas tayo ng tao, hindi para magkaroon ng anumang bagay. Bakit iniisip nila iyon?" Si Junjun, na may optimistikong ngiti, ay tinapik ang kanyang kaibigan. "Hayaan mo sila, Berting. Buhay tayo ng tapat. Alam ng Diyos, alam ng lupa, sapat na iyon." Ang kwento tungkol sa himala ng Pilipinas ay hindi lamang tumigil sa isang rescue event. Naging simbolo ito ng unity at humanity ng Pilipinas. Nagsimulang isama ng mga paaralan sa Eastern Samar ang kwento sa kanilang lessons bilang aral tungkol sa tapang. Ang mga internasyonal na organisasyon ay patuloy na nakikipag-ugnayan, nag-aalok ng tulong upang itayo muli ang nayon ng mangingisda pagkatapos ng bagyo. Ngunit ang pinakamahalaga ay, ang kuwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo na nagpapatunay na kahit gaano kahirap ang buhay, ang kabutihan ay laging ang nagtuturo ng liwanag. Babaguhin ba ng glamour na ito ang buhay nina Manong Berting, Junjun at Pido? At hanggang saan pa aabot ang kuwentong ito sa paglalakbay nito upang ipakalat ang Filipino spirit? Ang kuwento tungkol sa himala ng Pilipinas ay patuloy na kumalat na parang mga alon na walang tigil na humahampas sa baybayin ng guyuan. Ang maliit na nayon ng mangingisda kung saan nakatira sina Manong Berting, Junjun at Pido ay hindi lamang isang lugar sa mapa kundi naging simbolo na ng tapang at humanity. Ang mga artikulo, balita at post sa social media na may "Himala ang Pilipinas" ay patuloy na ibinabahagi. Ngunit para sa tatlong mangingisda, ang buhay ay umiikot pa rin sa paglalayag, ingay ng alon at community bond. Hindi nila alam na ang kanilang kuwento ay nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Isang umaga, nang ang araw ay sumikat ng maliwanag sa dalampasigan, isang espesyal na grupo ng bisita ang dumating sa nayon. Sila ang mga kinatawan ng isang internasyonal na organisasyon para sa rescue at disaster management mula sa Netherlands. Narinig nila ang himala ng tatlong mangingisda sa pamamagitan ng isang artikulo sa NOS, isang malaking TV channel sa Netherlands. Ang pinuno ng delegasyon, si Ginang Anneke, isang eksperto sa sea rescue, ay naghanap kay Manong Berting upang ipahayag ang kanyang paghanga. Sa pamamagitan ng isang interpreter, sinabi niya, "Gumawa kayo ng isang bagay na kahit ang mga profesional na rescue team ay umatras, gusto naming matuto mula sa inyo." Si Manong Berting, gaya ng dati, ay ngumiti ng simple. "Wala kaming espesyal, mangingisda lang kami, sanay lang sa alon." Hindi tumigil si Ginang Anneke sa pagpupuri. Nag-alok ang kanyang organisasyon ng suporta sa nayon,
para sa isang early storm warning system kasama ang isang training course sa Sea Rescue para sa mga taga-Nayon. Gusto nilang gawing modelo ang Nayon na ito para sa paghahanda at pagtugon sa kalamidad. Sina Manong Berting, Junjun at Pido ay inanyayahan na lumahok sa training hindi lamang bilang mga mag-aaral kundi bilang mga resource person na nagbabahagi ng kanilang praktikal na karanasan. Si Junjun, sa kanyang pagiging humorous, ay nagbiro, "Kapag ako ang nagturo, baka tawanan lang ako ng mga estudyante buong araw." Ngunit si Manong Berting, pagkatapos makipag-usap sa kanyang asawa, ay sumang-ayon, "Kung makakatulong ako sa iba, handa ako." Samantala, ang mga turistang iniligtas ay patuloy na nagpakalat ng kwento. Si Sarah, ang Amerikanang dalaga, pagkatapos bumalik sa bansa ay nagsimula ng isang kampanya sa social media na may pangalang Thank You Philippines. Nag-anyaya siya ng mga donasyon upang tulungan ang Nayon ng mangingisda, hindi lamang upang ayusin ang pinsala mula sa bagyo, kundi upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa mga bata sa Nayon. Ang kanyang fund ay nakalikom ng mahigit 10 milyon na sapat upang magtayo ng isang maliit na library at bumili ng mas maraming bangka sa pangingisda para sa mga taga-Nayon. Nagpadala pa si Sarah ng isang video ng pasasalamat kung saan sinabi niya, "Tinuruan ako ng Pilipinas na ang kabutihan ay walang hangganan. Ilalaan ko ang buong buhay ko upang ikuwento ang kuwentong ito." Si Lily, ang bata na ngayon ay bumalik na sa Australia, ay nagsimulang magsulat ng isang diary tungkol sa kanyang biyahe. Dito, inilarawan niya si Pido, ang nagkarga sa kanya sa mababangis na alon, bilang ang pinakamalaking bayani na nakilala ko. Ang kanyang mga magulang, sina David at Emma, ay nagdesisyon na magbigay ng scholarship para sa ilang mag-aaral sa Nayon, umaasa na bigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral ng mas mahusay. Isang hapon, nang matanggap ni Emma ang sulat ng pasasalamat mula sa isang mag-aaral na nagngangalang May, umiyak siya. "Hindi ko akalain na ang isang vacation trip ay magbabago sa aming buhay ng ganito." Si Pierre, ang Pranses na mamamahayag, ay patuloy na sinundan ang kwento. Bumalik siya sa Pilipinas sa pangalawang pagkakataon, nagdala ng draft ng libro na isinusulat niya na may title na Les Heros Silencio des Philippines. Nahanap niya sina Manong Berting, Junjun at Pido. Binasahan sila ng isang bahagi sa libro kung saan inilarawan niya ang sandali nang sumugod sila sa bagyo. 3 lalaki na may pusong mas malaki pa sa karagatan ang sumulat ng isang kuwento na hindi kailanman malilimutan ng mundo. Malangan Cora, kamo ikaanan put. Si Manong Berting, pagkatapos makinig, ay nagsabi, "Ang ganda ng sulat mo pare, pero mangingisda lang kami. Ano ba ang binabalita diyan libro?" Ang kasikatan ay nagdala rin ng mga pagbabago sa Nayon. Nagsimulang mag-organisa ang lokal na paaralan ng mga extracurricular activities. Ikinuwento ang kuwento ng 3 mangingisda bilang aral tungkol sa tapang. Si May, ang bata na sumulat ng essay tungkol sa kanyang bayani, ay inanyayahan sa entablado sa isang seremonya sa paaralan. Binasa niya ang kanyang essay, nagtapos sa mga salitang, "Kuya Berting, Kuya Junjun, Kuya Pido, hindi lang kayo nagligtas ng tao, iniligtas ninyo rin ang aming tiwala sa kabutihan." Ang buong audience ay pumalakpak ng malakas at si Manong Berting, na nakaupo sa likuran, ay hindi napigilan ang kanyang ngiti. Ngunit hindi lahat ay kulay rosas. Ang patuloy na atensyon ay nagdulot ng discomfort sa ilang tao sa Nayon. Ilang kapitbahay, dahil sa inggit, ay nagsimulang magbulungan na sina Manong Berting at ang kanyang 2 kaibigan ay labis na nakinabang mula sa kwento. Ang mga tsismis na iyon ay nakarating kay Aling Nena, ang asawa ni Manong Berting. Hindi siya nagalit, sinabi lang niya sa kanyang asawa, "Basta mamuhay ka lang ng tapat at maiintindihan ka ng mga tao, hindi mo na kailangang magpaliwanag." Tumango si Manong Berting, ngunit sa kanyang puso, umaasa pa rin siyang babalik ang buhay sa dati. Isang araw, isang sulat mula sa United Nations ang dumating sa Nayon na nagdulot ng kaguluhan sa komunidad. Pinuri ng sulat ang ginawa ng 3 mangingisda at inanyayahan sila na dumalo sa isang conference tungkol sa disaster response sa Geneva. Sa una, tumanggi si Manong Berting. "Hindi ako marunong mag-Ingles. Anong gagawin ko doon?" Ngunit pagkatapos siyang kumbinsihin ng lokal na pamahalaan at ni Pierre, pumayag siya sa kondisyon na sasama rin sina Junjun at Pido. "Hindi ko magagawa ang lahat ng mag-isa," sabi niya.
Kung kaming tatlo ang gumawa, kaming tatlo ang pupunta. Ang biyahe sa Geneva ay isang ganap na bagong karanasan para sa tatlong mangingisda. Sila, na hindi pa nakakalayo sa dagat, ay ngayon nakatayo sa harap ng isang malaking bulwagan kung saan ang mga internasyonal na eksperto ay walang tigil na pumalakpak. Ikinuwento ni Manong Berting ang kanyang kwento ng simple sa tulong ng interpreter. Naisip lang namin, kung hindi namin sila ililigtas, hindi kami patatahimikin ng aming konsensya. Ang dagat ay bahay namin at hindi kami naiiwanan ng sinuman. Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay nagpatahimik sa buong bulwagan at pagkatapos ay nagdulot ng malakas na palakpakan. Pagkatapos bumalik, dinala ng tatlong mangingisda ang hindi lamang pagmamalaki kundi isang bagong determinasyon. Kasama ang mga taga-nayon, nagsimula silang magtatag ng isang volunteer rescue team sa tulong ng organisasyon ng Netherlands. Si Junjun, sa kanyang pagiging humorous, ay pinangalanan ang team na alog ng dagat na tumutukoy sa kanilang spirit sa gitna ng alon. Si Pido, kahit mahina magsalita, ay naging technical instructor, tinuturuan ang mga kabataan sa nayon kung paano basahin ang alon at ligtas na itali ang bangka. Si Manong Berting, bilang pinuno, ay sinabi sa lahat, hindi natin kailangan ng kasikatan pero kapag may bagyo, hindi natin hahayaang may maiwan. Ang kwento tungkol sa himala ng Pilipinas ay hindi lamang kwento ng pagliligtas kundi isang patunay ng kapangyarihan ng human spirit. Ngunit mapapanatili ba ng tatlong mangingisda ang kanilang pagiging simple sa gitna ng glamour? At paano magtatapos ang kwentong ito na nag-iiwan ng walang hanggang marka sa puso ng mundo? Ang nayon ng mangingisda sa Guyuan, na minsang naging sentro ng bagyong Israel, ay bumalik na ngayon sa tahimik na ritmo ng buhay. Ang mga bubong ay naayos na, ang dalampasigan ay nalinis na, at ang ingay ng alon ay regular pa rin na parang pintig ng puso ng karagatan. Ngunit ang kuwento tungkol sa himala ng Pilipinas kina Manong Berting, Junjun at Pido ay hindi kumukupas. Ito ay naging bahagi na ng kasaysayan ng nayon, ng Filipino spirit, at ng buong mundo bilang isang buhay na patunay ng tapang at humanity. Pagkatapos ng biyahe sa Geneva, bumalik sina Manong Berting, Junjun at Pido na may bagong pananaw. Hindi na lang sila mga ordinaryong mangingisda, kundi source na ng inspirasyon para sa buong komunidad. Ang volunteer rescue team, ang alog ng dagat na itinatag nila sa tulong ng organisasyon ng Netherlands, ay nagsimulang mag-operasyon ng regular. Ang mga kabataan sa nayon, na dating tumatakbo lang sa dalampasigan, ay sumasali na ngayon sa training, natututong harapin ang mababangis na alon at magligtas ng tao sa mapanganib na sitwasyon. Si Manong Berting, bilang pinuno, ay laging nagpapaalala, ang ginagawa natin ay hindi para sumikat. Ginagawa natin ito dahil sa ating puso, dahil ayaw nating may maiwan. Si Junjun, na may ngiti na hindi kumukupas, ay naging kaluluwa ng team. Madalas niyang ikuwento ang kwento tungkol sa gabi ng bagyong Israel sa mga batang trainee, hindi nakakalimutang magdagdag ng mga nakakatawang detalye. Noon, nanginginig ako sa takot, pero nang makita ko ang mukha ni Berting na kalmado, naisip ko, hindi ako pwedeng matalo sa lalaking ito. Si Pido, kahit mahina magsalita, ay ang pinakamasinop sa pagtuturo ng teknik. Nagtuturo siya kung paano itali ang lubid, basahin ang direksyon ng alon, at manatiling kalmado sa bagyo. Isang bata sa team na nagngangalang Noy, ang minsang nagsabi, si Kuya Pido ay hindi nagsasalita ng marami, pero sa tingin pa lang niya, alam na namin ang gagawin. Ang kuwento tungkol sa himala ng Pilipinas ay nag-iwan din ng malalim na marka sa puso ng mga turistang iniligtas. Si Sarah ay naging isang social activist sa Amerika, nagpapatuloy sa kampanya niyang Thank You Philippines. Nag-organisa siya ng mga talk sa mga universidad, ikinuwento ang kabutihan ng mga Pilipino at nag-anyaya ng tulong para sa mga komunidad sa baybayin. Ang kanyang fund ay nakatulong na magtayo ng isang maliit na community center sa nayon kung saan ang mga bata ay maaaring matuto ng Ingles at life skills. Sa isang email kay Manong Berting, sumulat siya, Manong Berting, hindi lang ako may utang na loob sa iyo, may utang na loob ako sa buong bansa ninyo. Binago ng Pilipinas ang pananaw ko sa mundo. Sina Ginoong Hans at Ginang Greta
ang mag-asawang Aleman, ay bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng 1 taon. Dinala nila ang kanilang mga apo. Gusto nilang makita ng mga bata ang nayon na nagligtas sa buhay ng kanilang lolo't lola. Nang makita nila si Ginang Sol, ang nag-alaga sa kanila noong gabi ng bagyo, niyakap siya ng mahigpit ni Greta at sinabi sa pamamagitan ng interpreter, "Ate Sol, hindi lang kayo nagbigay sa amin ng mainit na lugaw, kundi binigyan niyo rin kami ng pamilya." Nagbigay sila ng isang bagong rescue boat sa nayon na may nakaukit na mga salita sa gilid, "From Germany with love." Si Lily, na ngayon ay mas malaki na, ay patuloy na nakikipag-ugnayan kay Ginang Sol sa pamamagitan ng mga sulat. Sa isang sulat, sumulat siya, "Gusto ko pong lumaki na maging katulad ni Kuya Berting, walang takot at laging tumutulong sa iba." Si Ginang Sol, tuwing binabasa ang sulat ni Lily, ay ngumingiti. Ang bata na ito, maliit pa, pero napaka-sweet. Si David at Emma, ang mga magulang ni Lily, ay nagtatag ng isang scholarship fund na tinawag na Himala ng Pilipinas upang suportahan ang mga bata sa nayon na makapag-aral sa kolehiyo. Ang unang estudyante na nakatanggap ng scholarship, si May, ay nag-aaral na ngayon ng environmental engineering na may pangarap na protektahan ang karagatan ng kanyang bayan. Si Pierre, ang Pranses na mamamahayag, ay naglathala ng kanyang libro na Les Heros Silencio des Philippines at mabilis itong naging bestseller sa Europa. Isang bahagi ng royalties ay ipinadala niya sa nayon, ginamit upang magtayo ng isang maliit na klinik. Sa isang pagbalik sa Pilipinas, hinanap ni Pierre ang 3 mangingisda, binigyan sila ng tig-isang kopya ng libro. Si Manong Berting ay may hawak ng libro na may cover na larawan ng kanyang bangka, ngumiti lang, "Hindi ako marunong magbasa ng Pranses, pero masaya ako na nakita ko ang bangka ko." Naantig si Pierre at nagsabi, "Manong Berting, ang librong ito ay hindi lang tungkol sa kwento mo, ito ay tungkol sa spirit ng isang buong bansa." Sa nayon, unti-unting bumalik ang buhay sa normal, ngunit ang kwento tungkol sa Himala ay patuloy na ikinukuwento sa mga susunod na henerasyon. Ang mga guro sa lokal na paaralan ay ginagamit ang kwento sa kanilang lessons bilang aral tungkol sa tapang at unity. Si May, na ngayon ay estudyante na, ay bumabalik sa nayon tuwing bakasyon, nagtuturo sa mga bata kung paano sumulat at magkuwento. Sinabi niya sa mga bata, sina Kuya Berting, Kuya Junjun at Kuya Pido ay walang superpowers, pero may malaki silang puso. Kaya ninyo ring gawin iyon. Kahit humupa na ang glamour mula sa kwento, ang 3 mangingisda ay namumuhay pa rin ng totoo sa kanilang sarili. Si Manong Berting ay patuloy na lumalabas sa dagat araw-araw, nag-aayos ng net, at nagtuturo sa kanyang anak kung paano basahin ang alon. Si Junjun, na may ngiti na hindi kailanman nawawala, ay patuloy na nagdudulot ng tawa sa buong nayon. Si Pido, na tahimik na parang dagat, ay patuloy na tumutulong ng tahimik sa lahat, mula sa pag-aayos ng bangka hanggang sa paglilinis ng dalampasigan pagkatapos ng bagyo. Nang tanungin tungkol sa Himala noong taong iyon, sinabi lang nila, "Matagal na iyon. Ang mahalaga, ligtas ang lahat ngayon." Ang kuwento tungkol sa Himala ng Pilipinas ay hindi lamang isang event. Ito ay isang aral tungkol sa humanity, tungkol sa kapangyarihan ng mga ordinaryong tao. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa gitna ng mga bagyo ng buhay, laging may mga taong handang mag-abot ng kamay kahit na mapanganib upang iligtas ang iba. Mula sa maliit na nayon ng mangingisda sa Giyuan, ang kuwentong iyon ay lumayo, umabot sa puso ng milyon-milyong tao at patuloy na ikukuwento sa maraming henerasyon. Maraming salamat sa pakikinig sa kuwentong ito. Ang kuwento ng tapang, ng human spirit, at ng hindi matitinag na Filipino spirit. Kung naantig ka, pindutin ang subscribe button upang ipamahagi ang mas makabuluhang kuwento sa amin. Salamat at hanggang sa muli.